Upang makapag-aral ng kanyang salita. Parang gusto ko na lang kumanta dito sa una. Kaysa mga gano. Grabe. So, una tigit sa lahat ay nagpapasalamat muna ako sa ating Panginoon. Na ibinigyan niya ng pribilehiyo, na makapagsalita sa inyong harapan, na bigyan ng pagkakataon, na ihayag ang kanyang salita sa kongregasyon po na ito. So tunay po na napakabiyaya, napakalaking opportunity sa akin at sa lalo po sa akin na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Ako nga nag-aan sa mga yan. Kung salvation na lang madali-dali. Pero binigyan po tayo ng ganito na pag-aaral ng Panginoon. At sana po tayo po ay tunay na talagang makinig sa Kanya at pag-aaralan din po natin yan mamaya. So ang aking pong naging topic po is the final authority of the Bible. So tayo po magsitayon lahat. Ating pong buksan ang ating mga Bibles sa 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 17. Tapos ligtang po tayo sa sa Peter, 2 Peter 1, verse 20 and 21. So sa 2 Timothy muna po tayo. Yan. Ready now? Sabay-sabay na po tayo. Ready now, read. And that from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto the salvation through faith which in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Isa pa pong verse, 2 Peter chapter 1, verse 20 and 21. Ready now, read. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is any private interpretation, for the prophecy came not in the old time, but the will of man. But holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So tayo muna mag-pray. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord Panginoon, sa gabi na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nandito upang, Panginoon, makapag-alingkod sa iyo, mapupurihan kayo at mapasalamatan sa lahat ng aming, Panginoon, ginagawa sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay, Panginoon, na kayong sumama sa aming, Panginoon, pag-aaral, Panginoon, ng inyong salita, sa aking, Panginoon, magsasalita, ay kayo na po nawa ay bigyan ng kapangyarihan, Panginoon, ng Holy Spirit at sa bawat makikinig, kilusin po kanilang mga puso at mga isip, Panginoon. Kayo na po sumama sa bawat isa, patawad sa mga pagkukulang at aming pagkakasala, sa inyong papurit, pasasalamat, ito po aming samot dalangin sa dakila pong pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sige po. Hindi ko po alam kung ako'y mapapahaba or mapapaikli. Hindi ko pa po gamay ang mga ganitong bagay. At hindi ko pa rin po totally na sure. Kasi iba po talaga na ikaw ay nagpipreach, sa harap ng mga kabataan, ng mga kaedad mo lang, at hindi naman basta kaedad mo lang, ako ay medyo matanda na rin, so medyo may authority na rin sa kanila. At iba din sa palengke, kasi sa palengke naman, wala ka naman totally talagang parang nakatutok sa'yo, nakausap, at talagang kalat. So, at ang inaano talaga doon is salvation, which is dapat ay tayo ng mga believers ay sanay na banggitin ang salvation. Kaya iba Kaya kung ako tatanungin, mas gusto ko lang mag-salvation tayo dito. Pero hindi po yun yung ating pinunta dito. Kundi ang ating pag-aaralan na napa-assign po sa akin ay the final authority of the Bible. So kanina, ang ganda nung kinanta. Sa atin po kasi mga Kristiyano, dapat meron tayong pinapaniwalaan. Meron tayo dapat na dalawang pinaniniwalaan, lalo na sa ating pong local church na ito. Kanina, ang kanta si Jesus. Dapat naniniwala tayo na ang ating Panginoong Jesus ang tanging tagapagligtas natin. Ang nag-iisang tagapagligtas natin. At yan ay wala ng sa atin, pero sa iba yan ay marami pang arguments about dyan. Kailangan may ganito, kailangan may ganyan. Kailangan may dagdag. At ang padalwa, ang una, Jesus is the only Savior. At ang padalwa, Bible is our only authority. Yan po dapat yung pinapaniwalaan natin, as mga
Christian believers at lalo na po ng kongregasyon na ito. Ano po? Jesus is our only Savior and Bible is our only authority. Ano po? Yan lang dapat yung ating authority. Why? Well, dapat sure na tayo na si Jesus Christ lang talaga ang dapat, na ating pananampalatayaan at ating paninindigan kasi yun ang alam nating tama. At yun naman talaga ang ating pananindigan. And the Bible, well, marami talaga na kung bakit ang daming pagkakaiba-iba ng mga religion, lalo-lalo na in the Christianity, kasi hindi lang Bible ang kanilang authority. At yun po ang katotohanan. So mamaya babanggitin din natin yan. So ano nga ba ang Bible? The only way that God communicated to us in this generation, His will, His instruction, kung ano yung mga pagtuturo sa atin, ay lahat yan ay galing sa Bible. Kung paano tayong pakausapin ng Panginoon ay sa Bible na. Hindi na sa mga bagong revelation, sa mga panaginip, sa mga signs. Nakatulad na ating mga napag-aralan nitong mga nakaraan, hindi na po ganon. Sa Bible na po, sa ating generation, sa ating present times, Bible na ang kakausap sa atin. It is the way that God communicated to us. Okay po? Yun po yung dapat ating dinapanawalaan. The Bible is true. At yan po ay totoo. And must be our sole authority. Bakit? Kasi the Bible affirms, this is what we affirms, our beliefs, our convictions, our principles, our reasoning, and what our life should be. Sa Bible, pinapakita ano ang ating beliefs, ano ang ating conviction, ang ating mga prinsipyo, ang ating mga reasoning sa buhay, at kung ano ba dapat ang buhay na meron tayo. Lalong-lalo na tayong mga Kristiyano. At yan po ang katotohanan. Dapat ang Bible, dyan tayo nakasandigan, dyan tayo kumakapit sa ating mga beliefs, dyan tayo kukuha ng ating mga beliefs, dyan natin kukunin yung mga convictions natin, dyan kukunin natin yung mga prinsipyo natin sa buhay, yung mga reasonings natin, at kung ano nga ba ang dapat nating gawin sa buhay na ito. So yan po ang katotohanan. Pero, ito ang problema. The others don't want to accept this fact. Ayaw nila. At yan po ang katotohanan. Hindi natin sasabihin, kasi tayo lang din naman, tayo nakakapag-usap sa ating mga sarili, sa ating mga inner circle na ito, sa ating mga kasama, talaga naniniwala na ang Bible ay authority. Kaya nga dapat, maintindihan natin, at dapat hindi naman, kasi natural naman na, at natural naman na yan, natural na dapat yan. Di ba dapat parang hindi na pag-aralan yan? Hindi po ganun. Kasi hindi dapat nating sabihin na alam na natin lahat to. Kahit po ako, nagulat, no, ako ay o nga naman. Nga naman. Marami pa akong hindi alam. At sa aking pag-aaral na ito, kulang pa ito. Totoo po ito, kahit 3 weeks ko na itong pinag-aanuhan, kulang pa to. Sa totoo lang po, 3 weeks, tatlong message na yung pinaulit-ulit kong binagawa. Ako yung kasi kinakabahan, di ko alam kung tama yung ginagawa ko. So, yun po yun. 3 beses talaga akong umulit. Inulit ko talaga yung mga nauna kong mga ginawa. So, now the others don't want to accept this, and they want to apply their own wisdom and knowledge, making the Bible seems incomplete, unrefined, and untrustable. Totoo po yan. Ngayon, pagka dinagdagan na kasi natin ang Biblia, ibig sabihin, sinasabi lang natin ang Biblia ay hindi kompleto, hindi katiwa-tiwala, at hindi ito makatotohanan. Yan po ang katotohanan. Pero, example, banggitin na natin yung mga example na dagdag, mga commonly na alam natin na dagdag na kinukumpara sa authority ng Bible. Sa Mormons, meron silang 3. So, hindi ko lang napalagay dyan. Hindi ko pala na-copy. So, may 3 na binanggit dyan. Ang isa po ay yung The Book of Mormon. Ito po ay yung inano nung leader nila
na galing daw sa anghel na si Mormon. At meron silang tinatawag na magic glasses. May magic glasses sila. Na kapag daw yun ay sinuot nyo, dun nyo lang daw yun makikita, mababasa. Yung, anong tawag dun sa tablet nila? Yung, golden, yung, basta, di ko lang na hindi na ako nakapag-search kanina. Pero yun. Tapos pag daw mo yun, yun ang sinulat, tapos yun yung Book of Mormon. At tapos meron pa rin silang Doctrines and Covenants and the Pearl of Great Price. Diyan po nakasulat yung mga beliefs nila. Pero ito po yung problema. Lahat po ng beliefs nila, kaya nila idinagdag ito kasi contradicts sa Bible. Pero naniniwala sila, oo, totoo yung Bible, pero totoo din to. Katulad din to, kasama din to. Pero kung, itong problema inaan nila na katulad nila ang Bible, katulad ng mga books na ito, yung Bible, pero sa totoo, nagko-contradict ang isa't isa. Kaya dinagdag nila to kasi para yung beliefs nila ay maging katotohanan. Para yung beliefs nila, sabihin nila na tama. Pero kahit naman, mali. Sa INC, meron silang tinatawag na pasugo. Opo, dinagdag nila yon. Dinagdag yun ni Manalo nung time na nagkaroon ng rebelde sa kanila. Sabi, ito yung ating mga pananampalataya at ito dapat nyong aralin. Ito ay katulad din ng Bible. Totoo yun. Yung pasugo, yun inyong nakikita. Kaya tanungin nyo ang mga INC. At totoo po yan. Ang meron sa kanilang mga tahanan ay hindi Bible, kundi pasugo. Kasi yun yung binabasa nila. Kasi nandun daw yung mga pag-aaral, yung mga beliefs nila nandun daw. Yung mga paniniwala nila nandun. Pero yun ay kasing authoritative, katulad din daw ng Bible. Pero alam natin kung ano ang aral ng mga yan. Which is sobrang contradict saan? Sa Biblia. Sa JW, meron silang New World Translation at saka yung tinatawag na Watchtower Society. Oo. Sa JW. Yan ay, ibig sabihin, binago nila yung sinasabi nilang Bible sa New World Translation na kanilang sinasabi. Pero pag naman pinaliwanag mo sino yung nag-translate doon, hindi naman nila masabi kung sino. Hindi. Sila daw yung mga inanuhan na talagang tama ang pagkakatranslate daw ng Bible nila. Pero pagka naman tinanong mo kung sino, hindi naman masabi kung sino. Kasi hindi kasi naniniwala yung mga yan sa impyerno. Kaya inalis nila yan doon sa kanilang translation. At saka meron silang Watchtower Society na tinatawag at doon yan nag-aano sila ng publishing ng kanilang mga beliefs, ng kanilang mga conviction, yung mga yan, mga reasonings nila. Lahat yan nandyan. At doon sila nakaasa. Hindi mismo sa Biblia na ating nakasanayan. At ito pa, sa ating lahat pinanggalingan. Ito yung alam na alam natin. Sa mga RCC, sa mga Catholics, meron silang tatlo na may authority sa kanilang simbahan. Ang tradition, magisterium, at ang Bible. Sa Bible, hindi lang basta Bible, dinagdagan pa nila yan ng apokripa. Yan po yun. Kasi nga, wala yung, sa apokripa pa kasi, dun yung makikita yung purgatory, dun yung makikita yung ano ba yun, basta yung mga traditions na mga kanilang ginagawa ngayon, hanggang ngayon, totoo po yun. At tinanong ko isa sa kanila, dati, mga nagpapari dati, may kakilala ko nagpapari dati, yung nasa seminaryo. Oo, nagmamadre, joke lang. Nagkikwento yun ng mga kalokohan nila dati sa loob. Oo, grabe ang kalokohan nila. Sabi ko, grabe mga ito. Sabi, buti na lang ako totoo yun. Ang dami nilang kalokohan sa loob. Lahat ng kalokohan na ginagawa, akala nyo, matitino rin yung mga nandun ako. Malala pa sila. Ba't ako napunta doon? Kasi ang idea nila, ganito. Ang tradition daw, naniniwala naman sila sa Bible. Naniniwala sila sa Bible. Pero kapag daw may sinabi ang Pope, at against sa Bible, yung Pope daw ang paniniwalaan. Yun. Yun po yun. Ibig sabihin, mas maataas ang posisyon ng Pope kesa sa Bible.
At mas mataas ang posisyon ng Bible sa tradition. Yun yung idea, parang pattern nila eh. Ano? So may tradition din sila. Yung mga una na kanilang mga ginagawa. Pero anong makikita natin sa mga yan? A man-made tradition and wisdom is always inconsistent. Napaka-inconsistent yan. Kaya nga ang dami niyang mga pagbabago sa kanilang mga doktrina. Yan, lahat ng yan, marami yan. Bago pa na yan, yung Mormons, yung JW, yung ANC, lahat yan, nababago ang kanilang mga doktrina. Every time na sila ay may makikita, may bagong revelation daw. Totoo yan, inconsistent. Bakit? Kasi man-made wisdom and tradition. Alam natin na ang tao ay napaka-inconsistent niyan. Napaka-imperfect niyan. Kaya hindi natin masasabi na ang talagang itong mga ito, they have the final authority. Bakit? Kasi they really are untrustable. Kasi inconsistent. At lalong-lalo na, inconsistent na nga, sobrang contradict pa sa ating Bible na ito. At yun po ang katotohanan. Ano po? A man-made tradition and wisdom is always inconsistent and contradicted to the Bible. That is why this man made up these things to compare this to the Holy Scripture, having the same authority as those follow. Sa Mark 7:13, binanggit to ng Panginoon sa tradition. Sabi sa Mark 7, verse 13, niwawalang kabuluhan ang salita ng Diyos ng anyong salit-saling sabi na inyong itinuturo at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay sa nakawangis nito. Tingnan po yan. Sa English, making the word of God of none effect through your tradition. Ang kausap po nito dito ay mga Pariseo. Sa verse 3 nakalagay yan, for the Pharisees and the Jews, except they wash their hands off and eat, holding tradition to their elders. So, ang kausap dito, kasi itong mga Pharisee na to, meron silang tinatawag na Mishnah. Doon nakasulat yung kanilang mga traditions na dapat kanilang sinusunod para masabi na ikaw ay malinis, para ikaw ay masabing maligtas. Dinagdag nila yon. Tingnan nyo, ang tao talaga nagdadagdag. Dinagdag nila yon. Wala naman kasi yung Mishnah na yun sa, sa Old Testament talaga. Dinagdag lang nila yon, inilista nila lahat ng mga kailangan, at ang nangyari, yung Mishnah na yon, yun na yung naging sandigan ng mga Hudyo nung time na yon, at hindi na ang mismong salita ng Panginoon. Opo, dati na pong problema yan. Dati na pong problema yan na hanggang ngayon, problema pa rin po ng mga tao, lalo-lalo ng ating mga kapatid na nandiyan. At yan po'y totoo. Kasi wala naman talagang bago sa silong ng langit. Old lies, new cover. Yan po ang katotohanan. Ano po? So, meron pa kaming na ganito. Meron pa kaming na-encounter itong mga born again dito sa Kaungan. Sabi nila, Utoy, bakit wala kayong meron ba kayong yung tinatawag na parang archbishop? Yung kayo yung namumuno sa inyong buong religion. Sabi, wala po. Sabi, paano yun? Di ang parang karibok kayo. Hindi ba parang kagulo kayo kasi walang nagmamatanda sa inyo? Parang walang namumuno sa inyo. Sabi ko, ano nga pong idea po ng archbishop? Sabi, parang pope daw sa Catholic. Sabi, hindi ba parang ang gulo ninyo? Parang hindi kayo iisa ang inyong tinutok mo ng kayong mga baptist dahil nga wala kayong Sabi ko, nung nawala po ang Panginoong Jesus, di ba po si Jesus Christ ang head? Sabi, oo nga, si Jesus Christ nga yung head. Talagang sinabi ko to, parang kasama ko ata si Tita Joy noon, time na yon. Di ba si Jesus Christ po ang head? Opo. Nung nawala po ba si Jesus Christ, tag-appoint po siya ng new head. Saan po kayo makikita sa Bible na nag-appoint po siya ng new head? Wala kayong makikita. Bakit? Kasi binigay na sa atin ang Bible. At doon, sabi ko, ang Bible na po, yan na po yung dapat nating sinusunod. Kasi nandito na, sabi, nagbigay pa siya ng example, tulad nito, di ba dapat, nahayo kayo? Di ba yung paghayo nyo, yung ganyan? Di ba yan ay may parang dapat iisang utos sa inyo na ito dapat ang gawin, yung ganyan. Di ka po nasa Bible na yun. Dito nasa Bible naman po yung utos na yan. Bakit po kailangan nyo pa na Meron po kaming pastors, meron po kaming bishop,
meron po kaming mga elders sa amin. Pero yung as in as one na namumuno, si Jesus Christ po yun. Kasi siya naman po yung head natin. At ang kanyang salita, ito yung ating authority. Tinanong ko sa kanya, tinanong ko po dun sa hindi po siya makasagot. Sabi ko, sino po ang inappoint ni Jesus Christ? Wala. Dikat po yung 12 apostles, meron silang parang pag-uusap, pero hindi sila nag-a-appoint ng head na mamumuno sa kanila. Hindi. Si Peter, hindi. Wala naman sa kanilang naging head nung time na yon. Na kaya yung magisterium, yung mga nagmumuno sa mga na yan, hindi naman po tunay yan eh. Kaya tayo, mga Baptist, naniniwala tayo sa locality ng ating church. Hindi tayo ang ating iisang kailangan ko ng tubig. ang kailangan at naniniwala tayo na ang nag-iisang ulo ng ating simbahan ay ang Panginoong Hesukristo. At ang kanyang salita, ito ang ating sinasandigan. Dito tayo nakabase. Kasi nga, pag tayo nag-iba na ng ating pag tayo gumawa na ng ating mga sarili, ng ating mga ibang kung anong aral, knowledge, wisdom, or ano man ating mga narinig, pinaniwalaan, talaga magkakaribok. Talaga magkakaribok. Okay po? So, ano naman ngayon sa atin yun? Ano naman sa atin ngayon to? Bakit natin kailangan pag-aralan to? Ngayon po ako yung mag-preach. Ngayon pong first time. Nakakaba. Nakakaba. Kanina pa ako nanginginig. Kahit malamig dito, ay ako yung namamawis. So, tinanong ko ito ng sarili, ano ba talaga ang purpose ng isang preacher? Ano nga ba ang purpose ng preacher? Ano nga ba ang ng isang tagapagturo? Kasi, yun, thank you. Wait lang po. Thank you. Sorry, medyo na aking kinakabahan. So what really is the purpose of a preacher? Is it to convey my own message? O ba bang ipakilala ko kung sino ako? No. Kundi dapat maipahihatig natin ang salita ng ating Panginoong Jesus. The Bible. Ito nga ako natutuwa sa amin sa Bible School. Napakatunay na biyaya po ang Bible School sa amin at marami kami natututunan. At si Pastor Joseph, meron siyang advice sa amin. Ngayon kami ay nasa homiletics. Sabi niya, huwag muna kayo manood ng mga preaching. Huwag kayo mag-dwell dyan. Huwag kayo masaturate ng mga preachings na napapanood nyo sa YouTube. Huwag kayo masaturate ng mga binabasa nyo sa mga libro. Huwag kayo masaturate sa mga sinasabi ng iba. Kailangan masaturate muna kayo sa Bible. Kaya nga may pinapagawa sa aming activity lagi si Pastor Joseph, na sa buong Yellow Pad, dun sa aming book na tinatalakay, lahat ng verse doon, bibigyan namin ng insight. Opo, lahat po ng verse. Ang haba po nun. At ngayon, di pa ako nakakatapos. Ibig sabihin, kailangan, yung topic doon, kailangan, Doctrine of Jesus Christ. Lahat ng about sa Doctrine of Jesus Christ na nandun sa talata, ilalagay namin dun sa yellow paper, tapos bibigyan natin ng insights. Tunay ba na sinabi na si Jesus Christ ay Diyos, na tao, na siya ay dual nature, na siya ay namatay para sa mga sala. Ganon. Basta, ibig sabihin, nagpapasalamat ako na may mga ganun po tayong katuruan, na kailangan na ang authority natin, na dapat inaaral natin ay ang Bible. Di ka po kayo natutuwa na ang ating simbahan, na ang pinaniniwalaan ng ating only and sole authority ay nasa Biblia. Di ka po ang sarap nun. Kasi ako, mamangha pa rin ako Salamat at dinala ko ng Panginoon dito. Magpasalamat po tayo. Yung ligtas, meron po kasi mga ligtas din sa ibang hindi naman po hindi na tayo naniniwala na sa Baptist lang may ligtas. Basta sila ay nanampalataya sa Panginoong Jesucristo at si Jesus Christ ay naniniwala sa gospel ni Jesus Christ, sila ay ligtas. Pero imagine nyo yung mga aral, hindi naman tama. May mga hindi tama. At totoo yan. Hanggat
sa isang religion, hindi lang naman kasi yun eh. Kailangan kasi may sound doctrine tayo. Yun po ang sabi. Pero tinan nyo, sa ating church na ito, sa ating congregation na ito, sa ating samahan na ito, hinihimay-himay talaga ang salita ng Diyos. At wala nang iba, wala nang iba na pinanghuhugutan ang mga nagsasalita, ang mga nagtuturo, kundi ang Bible. Totoo po yan, kahit sa Children's Department, ang aming pong superintendent, sabi niya, pag nagtuturo kayo ng, ako kasi, hindi kasi ako dati sa Bible. Pag ako nagtuturo sa mga bata, mayroon kami mga activity, yung mga tawag dun, posters na inaano na lang. Sabi niya, pag ikaw nagtuturo, pag kayo'y nagtuturo, kailangan nakabukas din ng Bible nyo. Para malaman ng bata na ang ating tinuturo ay hindi sa ating mga sarili at hindi lamang sila nakaasa sa visual aids, kundi alam nila na ang ating tinuturo ay galing sa Bible. At totoo yun. Sabi ko, nga naman. Oo nga naman. Tunay po yun. Kaya po tayo, ano sa atin yun as a preacher and teacher? Kasi dapat tayo, mga teachers tayo ng Bible. Totoo po yan. Kailangan talaga mag-aral tayo ng ating Biblia. Okay po? Kasi lahat tayo ay hindi lang kami mga teacher, hindi lang kami mga preacher, kundi kasi, mamaya, hindi natin yan. The Bible should be enough in our final authority. Yan po dapat yung ating maintindihan. Hindi ka po ang ganda ng ating simbahan na ito, na ang ating sinasandigan, tayo talaga ay nakatayo ang ating pananampalataya sa Bible. Sarap. Ang sarap. Ano po? Now, sabi dito sa, sige, magbukas mo tayo ng talata. Why should be the Bible our final authority as a preacher and our teacher? So 1 Corinthians chapter 2, verse 12 and 3. Sabi dyan, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Verse 13, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but with the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. Yan po yun. Sabi dyan, which man's wisdom. Not in the words which man's wisdom teacheth, but with the Holy Ghost teacheth. Kami pong mga nagsasalita dito, pinagpe-pray namin lagi na hindi sana aming wisdom ang mahayag, hindi sana aming knowledge. Kumbaga, yung aming nanggagaling sa amin ay nanggagaling dapat sa Diyos. Nanggagaling dapat sa Holy Ghost. Kung ano ang tinuturo ng Holy Ghost, nasabay tinuturo ng Holy Ghost. Sino ba ang author ng Bible? Ang Holy Ghost po. Ang Diyos mismo ang author ng Bible. Kaya sabi diyan, not in the words which man's wisdom teacheth, but with the Holy Ghost teacheth. Okay po? 1 Corinthians 1:17. Sabi po diyan, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Wala talagang epekto kung sa sarili nating unawa at knowledge tayo aasa. Kaya nga tayo sabi ni Pablo dyan, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. Nagpipreach din naman nga ng gospel, pero dapat hindi sa ating sariling wisdom. Not with the wisdom of the words, lest the cross of Christ be made of none effect. Kasi pag umaasa na tayo sa ating sariling knowledge and wisdom, wala nang epekto. Yan po ang katotohanan. Sabi yun, baka mawala ng kabuluhan ang krus ni Kristo. Kaya nga sabi sa dyan sa verse 18 dyan, kasunod, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Sabi dyan, which are saved, it is the power of God. Hindi sa ating sariling unawa, kundi sa kapangyarihan at wisdom ng ating Panginoon. 2 Peter 1 verse 3.
2 Peter 1 verse 3. Sabi dyan, according to His divine power, hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. As His divine power hath given unto us all things that pertains unto life and godliness. Through what? Through the knowledge of Him. Sa knowledge ng ating Panginoon, na tayo tinawag saan? Sa kanyang sariling kalulwatian at kagalingan. For called us to glory and virtue. Galatians 1 verse 8 and 9. Mukhang mapapahaba tayo. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you, that which we have preached unto you, let him be accursed. Yan po yung paalala sa ating mga preacher, sa ating mga teacher. Maliban na tayo ay, pag tayo nagdagdag na ng ating sarili, ng ating mga man-made wisdom, mga man-made traditions, mga man-made knowledge, sabi dyan, let him be accursed. Maliban na sa gospel na itinuro sa atin nung una, at tayo nagdagdag pa, ang sabi ay, let him be accursed. Sumpain nawa. Kaya tayo, hindi tayo manandigan sa Bible. At sa ating mga believers, sa mga makikinig, bakit naman mahalaga nating malaman at laliman ang pagkaunawa sa mga ganitong bagay? Sabi sa 1 Thessalonians 2:13, sabi po dyan, for this cause we also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye heard of us, ye receive it not as the word of men, but as it truth, the word of God, which effectively worketh also in you that believe. Sa ating mga believers, sa ating mga nakikinig, sa ating lahat na tayo dapat na nakikinig ng salita ng Diyos, tanggapin natin ang salita ng Diyos, hindi ng salita ng tao. Kami na nagtuturo, kami na mga nagpipreach, kami na mga nag-aano ng Bible, receive it as a word of God and not as a word of men. Sabi pa dyan sa 1 Corinthians 14:36-40, what, came the word of God out of from you, or came it unto you only? If any man think of himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Ito ay salita ng Diyos. But if any man be ignorant, let him be ignorant. Verse 39, wherefore, brethren, covet to prophecy, and forbid not to speak with tongues. Let all things be done decently and in order. So ipakita po talaga natin na ang salita ng ating Panginoong Diyos ay salita ng Diyos. Lalo sa ating mga nagtuturo. Ngayon, pasok na tayo sa point number 1. Lahat yung introduction pa lang po. Haba. Lahat po yung introduction pa lang. So ibibigay ko na lang din yung mga verse. Diyan ay meron dyan na 1 John 4:6, 1 Corinthians 2:12-16, Galatians 4:12 and 13. So yun po yung mga verses na dapat nating pagbulayan about po dyan sa ganyang topic. Now, here are the reasons why the Bible should be our final authority. Here are the reasons why the Bible should be our final authority. Number 1, it should be our final authority because the Bible claims it. Ano po? Sabi dyan, sa Psalms 12 verse 6, bakit ang ating final authority should be in the Bible? Because the Bible tells so. Because the word of the Lord is our pure words. As silver tried in the furnace of earth, purified 7 times. Ibig sabihin, ganon kapuro ang sarap. Ano nyo yan? The word of the Lord are pure words. Ito'y salita ng Diyos. Ito'y puro. Hindi to. Kaya dapat hindi na natin dagdagan. Katulad dun sa intro kanina. Kasi pag nagdagdag na tayo, parang unrefined na ang Bible. Parang incomplete na, parang untrustable na, parang hindi nakatiwa-tiwala. Pero ang sabi dyan, bakit dapat malaman natin dapat ang final authority ng ating
ang final authority natin ay ang Bible kasi ang salita ng Diyos ay pure. The word of the Lord are pure words. Psalms 19 verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Imagine yung lahat ng matatalino magiging simple. Bakit? Dahil ganon ka-perfect ang salita ng Diyos. Kaya hindi na natin kailangan ng iba. Ano po? So sabi dyan, in Psalms, lagi natin makikita, the word is pure, perfect, all His precepts are true, it was refined 7 times, we can discuss things, the whole thing. Pero hindi mahaba. Gusto nyo ga? Pero the whole being is the Bible is sure, true, perfect, good, holy, and righteous. Yung po ang katotohanan. Yung po kaya dapat ang final authority natin ay ang Bible. Kasi sure, true, perfect, good, holy, righteous, may makikita pa ba kayo niyan? Na ganyan? Na book? Kaya nga kung babalikan natin yung mga pag-aaral natin this past times sa this Wednesday about sa Bible, kung anong reason, bakit ito lang dapat ang ating authority, is we never need the human wisdom. Okay? We never need the human wisdom in this because God already provided. Ang Panginoon na nagbigay ng wisdom sa atin. Kaya nga sabi, kung kulang ka ng wisdom, ask for it. Sa James 1:15. Kung kulang ka, edi humingi ka. Hindi naman madamot ang Panginoon. Ang kailangan mo lang naman humingi. Hindi mo na kailangan ng iyo. Humingi ka. Kasi nga kulang yan. You are imperfect. You are inconsistent. Ano po? Kaya ang kailangan natin ay ang salita ng Diyos. Kaya ito, kung babalikan natin, the sufficiency of it. Luke 16:26-31. Sufficient ang salita ng Diyos, katulad nung napag-aralan natin last time. Sabi dyan sa Luke 16 verse 29, Abraham said unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. Ang idea kasi niyan, sabi, pabalikan mo ako, amang Abraham. Ano yung mayaman, nagmamakaawa kay Abraham, pabalikan mo ako, para naman malaman nila. O kaya si Lazaro, pabalikin mo. Ano po? Para malaman nila na may ganito na nakaantabay sa kanila. Merong hadis ang pagdurusa na nakaantabay sa kanila. Pero sabi ni Abraham, they have Moses and the prophets. Let them hear them. Merong salita ang Diyos, yain silang makinig dyan. Ano po? Sufficient ang salita ng Panginoon. Sapat ang salita ng Panginoon. Let there be the unity of it. 1 Corinthians 2:13. May makikita pa ba tayong ibang libro na may gantong klase ng pagkakaisa? Simula Old Testament hanggang Revelation. Lahat nagkakatugma-tugma. Wala na. Kaya nga daming cross-reference dito kung titingnan sa mga Bible. Ano po? 1 Corinthians 2:13, which also we speak not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teaches, comparing spiritual things with spiritual. This is the wisdom of the Holy Ghost. Iisang author nito. Kaya, united talaga. The credibility of it. Matthew 24:35. Lahat ng nakalagay sa Bible ay makikita natin. Katulad ng prinits ni Brother Romel. The science of it, the logic of it, the history of it, lahat yan tunay, lahat yan credible, lahat yan ay totoo. Kaya bakit kailangan pa natin ng iba kung ito'y credible na? Kung ito'y united na, kung ito'y sufficient na. So that's why this should be our final authority, the preservation of it. Kung mapapansin nyo, lahat yan ay preach last time. Kasi naman talaga yun. Psalms 12 verse 6 and 7. The words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. That's why it was preserved. Okay? Verse 7, ang nakalagay dyan, parang nandun yung word na preserve. O nga. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them
from this generation forever. Kung ano yan ang una, yan na yan hanggang sa huli. Okay po? The canonicity of it. Revelation 22:18 and 19. Yan na yan. Wala nang dagdag, wala nang bawas. Okay po? Kung sino man ang magdagdag at magbabawas, sa kanya mapupunta ang lahat ng curse na nakasulat dito sa librong ito. And last, next week, si Pastor na mag-ano ito, the inerrancy of it. Psalms 19 verse 7. Walang error ang Bible. Walang mistake ang Bible. Lahat ng sinabi niya, lahat yan ay true. Lahat yan ay totoo. Lahat yan ay facts. At si Pastor na mag-end din niya. Alam mo? So yan po yung katotohanan. Ayan po yung dapat na meron tayo. Na hindi tayo umaasa sa human wisdom, but the wisdom of the divine revelation. Yun dapat ang meron tayo. Hindi the human wisdom. Kaya nga sabi sa Proverbs 3 verse 6, lean not unto your own understanding. Sa pauna, trust the Lord with all thine heart. Ano po? So, bakit kailangan na ito? Bakit ito na dapat nating final authority? This should be our final authority because the Bible claims it. Okay po? Second, the Bible should be our final authority because it is the Word of God Himself. Aba, Diyos na ang umimik nito. Kayo nga, pag Pangulo, pag Presidente ng Pilipinas, ang umimik, abay, sure na sure Diga, ay ito Diyos. Diga mo, Isaiah 55 verse 9 to 11. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Verse 10, for as the rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not, thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void. Naintindihan niyo po yun? So shall my word be that goeth forth out of my mouth. Pag sinabi yan ng Diyos, yan na yan. Wala na yung balikan, wala na yung urong sulong. Sabi, it will not return to me void. It should be our final authority because God Himself said this. God Himself, this is the Word of God, the pure Word of God. Kailangan pa ba natin ng iba? Sabi nga dyan, hindi na babalik sa akin. Pambera. Imagine the sovereignty of it. Diga, our God is sovereign God. So His Word is also absolute. Ano po? Our God is a sovereign God. So His Word should be our sole authority. Matthew 7, verse 29, ang sabi dyan. Paano hindi ko ata nailagay yun? Hindi nga, dagdag lang yun. sorry. Matthew 7:29, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita dito. For He taught them as one having authority and not as the scribes. Ba? Nagsasalita ang Panginoon ng may authority. Bakit? Salita niya yan. Kaya nga kung mapapansin nyo dyan sa John 7:46 at Luke 4:22, aba, dikat sino ga to? Dikat ito yung anak ni Joseph? Bakit ganito umimik to? Kasi hindi nga lang siya tao, siya'y Diyos. At ang kanyang salita ay absolute. It should be our sole authority. Sabi pa dyan sa Isaiah 45:23,
Ang sabi, Isaiah 45:23. If I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth in righteousness and shall not return. That unto me every knee shall bow, every tongue shall swear. Ito pala. Sabi diyan, I have sworn by myself, and the word is gone of my mouth in righteousness. And what? It shall not return. Hindi na babalik. That's why, aralin din natin yung sovereignty ng Diyos. Kaya baka kasi hindi natin masabi, hindi natin mapaniwalaan ang authority ng Bible, kasi mismo ang Diyos, hindi natin pinaniniwalaan na sovereign. Di ka po? Yan yung problema eh. Yan yung mga nagkakagulo kasi hindi naman lang paniwalaan na wala silang kakayanan. Na wala silang kaya sa kanilang sarili, ang hirap ng pride ng tao. Imperfect na nga eh. Ano pa, ma-pride pa. Gusto lagi may bahagi siya. Gusto lagi may siya. Ay wala kang ang kakayanan. Kahit nga yung salita mo, inconsistent. Tayo nga, ang pamangako natin ay napapako. But every prophecy in this book are fulfilled. At lahat pa ng prophecy na darating ay mapufulfill. Bakit? Kasi tunay eh. Di ka po? Kaya tunay yan. Kaya dapat ito ang ating final authority because God Himself said so. This is the word of God Himself. Letter A, as in creation. Tunay ba na may langit at lupa tayo ngayon? Tunay ba na may mga hayop tayo nakikita, may liwanag, may buwan, may mga between? Ayan sabi ano ka lang sabi ng Panginoon? Magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Hindi ka? Imagine yun. Ganun makapangyarihan ang salita ng Diyos. At hindi yan, pag sinabi ng Diyos, hindi yan mangyayari. Ay salita ng Diyos yan. Kaya nung sinabi niya na magkaroon ng mga hayop, magkaroon ng tubig, magkaroon ng lahat ng bagay na nakikita natin, ay nagkatotoong nangyari. Kaya nga tayo nagkakakita-kita dito eh. Kasi totoo naman nga nangyari yan. Mahirap na kung arif panaginip laang. Gising. Letter B. Nalaginip. As in judgment. Totoo na may judgment ang ating Panginoong Diyos. Totoo yan. Totoong nagkasala tayo eh. Di totoong may judgment. Tulad na sa Genesis 3:3. Sa Genesis 3, si Adan at si Eva. Ano po? Pinakita doon. Kayo na po ang magbuklat niyan. Ano po? Sabi, ipinakita doon na si Adan at si Eva, sabi, pag kinain mo ang pinagbabawal na prutas, ikaw ay walang salang mamamatay. Walang salang mamamatay. At totoong nangyari yun. At sabi, nung sila nagkasala na, ano nangyari? May curse ang babae, may curse ang lalaki, pati lahat ng creation nagkaroon ng curse. Bakit? Sinabi ng Diyos. At throughout sa Bible, Exodus, pagdating sa Exodus, may curse sa Pharaoh. Pharaon or Pharaoh. Di ka tunay. Sa kings. Saan pa? Sa mga prophecy. Sa mga nation, may judgment ang Panginoon. Tama, lahat yun ay inihula muna, tapos na-fulfill. Di ka? At totoo kasi na mayroon talagang judgment at hindi natin may pagkakaila. Kahit sa atin, may bema tayo, mga kapatid. Hahatulan lahat ng ginawa natin. Mga mananampalataya, hahatulan lahat ng ginawa natin. Kahit pa sabihin na tayo ay mga ligtas na, tayo hatulan pa rin ng Diyos sa lahat ng ating mga ginawa dito sa lupa. Kaya tayo mag-igi. Kasi totoo na may judgment ang Panginoon. The judgment seat of Christ. Letter C, as in salvation. Amen. Diba? Lahat ba tayo ligtas na dito? Opo, dapat. Kaya nga sabi, kung sino mag-profess sa akin
ng pangalan, siya'y maliligtas. Kasi yun ang totoo. Sabi niya sa 2 Corinthians 6 verse 2. Sige, basahin natin. Magbasa tayo ng verse. 2 Corinthians 6:2. For he said, I have heard thee in the time accepted, and in the day of salvation I have succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Sabihin, talagang may salvation. At tayo nandito kasi meron naman ngang salvation. At totoo na may Diyos na napako sa krus para sa ating kaligtasan. At totoo yan, mga kapatid. Kaya dapat, ang Bible ang ating authority kasi dito natin makikita yung creation, yung judgment, at yung salvation na tayo ay meron. Letter D has things to come. Hindi ko siya nalagyan ng verse, pero alam natin, ano po, that this book, this is the only book, that no other religious book, ano po, na nagtala ng prophecy, they record the prophecy, and then record the fulfillment of it. Wala na. Magtingin kayo ng ibang libro, ang nakalagay dyan, puro prophecy. Nasaan ang fulfillment? Nasaan ang fulfillment? Wala. Kung babasahin lang natin, kahit Old Testament lang, sa mga kings, sa mga nations, ito nung nakaraan, nasa Isaiah kami. Tama? Nasa Isaiah nga. Oo nga, Isaiah yun. Yung mga judgment, una, sinasabi mo na yung mga prophecy. And then, suddenly, sasabihin, ito na yung fulfillment of the prophecy. Totoo yun. Kasi totoo yan. At yung mangyayari sa atin sa Revelation, totoo yan. The seven churches, as in the seven churches, the Revelation, sabi dyan sa Revelation 2, chapter 2 and chapter 3, sabi dyan, has the Spirit of God and the angel of the church, which is in Ephesus, write, in Smyrna, in Pergamo, in Thyatira, in Sardis, Philadelphia, and Laodiceans. Lahat yan ipinakita at lahat yan totoo kasi bakit? Kung tayo basta pag-aralan to Basta pag-aralan tayo. Kasi dispensation of church yung tinutukoy dito sa churches dito Apostolic, yung sa Dark Ages, sa Roman Catholic, yung kanilang magisterium. And then the Great Revival in America, nandyan yon, dito rin yon. At yung times na the mission was blooming and the work of God ay dumadami at marami nananampalataya hanggang nandito na tayo sa last stage of the church, the missions, the Laodicean church. Totoo yan, nafufulfill Totoo yan, nafufulfill Nandito na tayo, we are the lukewarm church. At totoo yan, maraming ligtas pero hindi alam na sila sasabihin na sila mayaman pero hindi, they are poor in spirit. Totoo yun. Totoo, basahin nyo ang Revelation 2, chapter 2 and chapter 3. Tayo yan. At yung mangyayari dyan, sa 5 to 22, totoong mangyayari at mangyayari. The Bible is the only book, no other religious book have ever done, to record the prophecy and to record its fulfillment. The prophecy that was fulfilled in the New Testament and the prophecy that will happen in the future are all going to happen. Kasi bakit? Kasi ito'y salita ng Diyos. At siya nagsabi nito, di mangyayari yun. Bakit? Mangyayari yun. That's why this should be our final authority. All the prophecy concerning about our God Himself, actually, the whole Bible concerning is about Himself. And no other book has ever done this. Wala ka na makikita. Kahit pa sabihin mo na Christian book yan. Kahit pa sabihin mo Christian book yan. Kaya nga tayo, umaasa tayo at naniniwala sa Bible. Number 3. And the last. Last na. The Bible should be our final authority because it will unite us. Alam niyo bakit nagkakakaribok? Katulad ng sabi kanina sa intro. Alam niyo bakit nagkakakaribok lahat?
Kasi hindi nga ito yung final authority natin. Bakit ang daming religion? Bakit ang daming mga, kahit sa ating ano na lang, sa ating sekta. Kaya ang gulo-gulo. Bakit? Ay mas naniniwala sila sa mga naririnig nila, mas naniniwala sila sa mga kasama nila, mas naniniwala sila sa kanilang mga man-made wisdom and knowledge, kesa sila'y maniwala at mag-aral ng salita ng Diyos. Tingnan nyo, kung saan kumukuha lagi ng quote yung mga yan. Hindi naman nakakuha ng quote ng mga yan sa Bible. Nagamit tayo ng book as a reference. Para mapatunayan na ang ating napag-aralan ay hindi lang bagong, baka sabihin natin bagong pagkakaalam ko bagong napag-aralan to wala pang nakakaalam nito. Hindi. Kaya nga tayo nakakuha ng reference para masabi natin, hindi lang pala ako nakaalam nito. At tama ang aking pagkaka-study. Hindi bagong revelation na aking nalaman. Yun yung ganun yun dapat. Hindi yung dun ka na umasa. Kaya nga ako nagpapasalamat talaga sa ating mga elders, sa ating mga pastors, sa ating mga mentors na kasama natin, sa mga bishop natin. Bakit? Kasi kitang-kita na ang kanilang authority ay nasa Bible. At tinan nyo yung mga buhay nila. Diga? Saya, ang sarap. Sarap na makita yung sarili natin na nandun din. Kasi bakit? Kasi tayo ay nakatiwala at nakadepende sa Bible. The Bible should be our final authority because it will unite us. Letter A, it's the author of peace. 1 Corinthians 14 verse 33, ano po nakalagay dyan? For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. This should be our final authority. Bakit? Kasi we will have a peace. This will unite us. Second, the author of wisdom, letter B, Ephesians 1 verse 17. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na mag-unite tayo. At kung tayo magkakaroon ng spirit of wisdom and revelation, that in the knowledge of our God, may unite tayo. Walang karibok. Imagine nyo, lahat tayo nakasandigan sa Bible. Ang sarap siguro. Yung walang human wisdom, yung walang human knowledge, kung anong sinabi ng Bible, yun na yun. Di ka tayo nag-unite. Di ka tayo may-unite. Pero alam natin hindi mangyayari. Kasi tao tayo. We are very prideful on our knowledge and wisdom. Kapag tayo nagkaroon lang ng konting kaalaman, akala natin ay magaling na tayo. He that he thinks of self to be something when he is nothing. Ano nga Galatians 6 verse 3. Tingnan natin yun. Yan ay, habang pinauulit-ulit to ni Pastor, sabi dyan, 6 verse 3, for a man think himself to be something when he is nothing. Ano sabi dyan? He deceiveth himself. Kaya huwag na tayo magmalaki. The author of our faith, Hebrews 12 verse 2. Tingnan nyo, kung nasa isang pananampalataya tayo, diga? Kung tayo naniniwala na ang Bible lamang ang ating authority, dapat meron tayong isang paniniwala. We should have one faith, one Savior, one God. Sarap siguro nun. Yung pagka nakasalubong mo yung ibang kahit hindi yung aawayin ka. Diga? Kasi may mga gigil na gigil din talaga sana wala namang sakit sa ulo. The author of humility. Letter D. It will the more na nalalaman natin kung anong meron sa Bible, the more na ibababa ka. Bakit? Kasi kanina ko ba ito nasabi? Sabi dun sa aking devotion, sa mga men namin ng nakaraan, grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Bakit? Kasi in the knowledge and in the grace, bakit kailangan natin dun mag-dwell, kailangan natin dun mag-grow,
Kailangan natin magkaroon ng knowledge. At paano tayo magkakaroon ng knowledge na sa Bible? Bakit? Magkakaroon tayo ng humility. Ano po? Yun yung katotohanan. And the author of humility is Jesus Christ Himself. Kung paano ang Panginoon ay bumaba dito sa lupa. Yan, nasa Philippians 2 yan, verse 6 to 10. He is the author of humility. Letter E, the wonderful counselor. May kailangan pa ba tayong ibang mag-a-advise sa atin? May kailangan pa ba tayong ibang Meron akong ikakwento sa inyo. Meron kasi gusto ko rin matutong mag-advise din naman, kahit pa paano. Oo. Dahil ganito, minsan ako'y bakit pag ako'y nag-a-advise, parang hindi sa Bible. So I asked for help, nag-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, anong meron? Yung pala, kailangan, pag ako'y nag-a-advise, kailangan, meron akong verse. Kasi yung lagi kong naririnig dyan sa ating mga kasama. Pag kasi nag-a-advise, lagi may verse yan. So sabi ko, Lord, paano yun? Hindi mo na ako magaling pa sa verse. Ang ginagawa ko, pag may gusto ko advice about sa giving, sa spiritual growth, ang ginagawa ko, mag-search ako sa internet. Which is, hindi mo naman kasi ako magaling nun. Pero gusto ko talaga mag-advise. Sabi ko, kailangan ko lang ng verse. Hindi ko naman alam kung saang verse ko makikita yon na may ganong talata. So maghahanap ako. Mag-search ako ngayon sa app. Sabi, anong verse ang meron about dito? Yun. Hanggang ngayon, natututo na ako na hindi naghahanap sa internet. Kundi dahil ang nagiging final authority ko na ay ang Bible itself. Bakit? This is the wonderful counselor. This is Isaiah 11 verse 2. Diyan na yung nakalagay lahat eh. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom, the Spirit of understanding, the Spirit of counsel, and might, and the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Saan yan lahat makikita? In the Spirit. Saan yan? Sino bang author ng Bible? The Holy Spirit Himself. It is God Himself. So kapag natin na tayo may peace, may wisdom, may faith, may humility, lahat tayo nakasandigan sa Bible, it will unite us. This will unite us. Kaya dapat tayo na nandito sa God is Able Baptist Church, our final authority should be the Bible. Because this what will keep us. This will keep us intact. This will keep us from division. At sana hindi talaga mangyari to. And I'm praying for it. Bakit? Kasi siyang nakakatakot. Hindi ko alam mangyayari. Nakakatakot na mangyari na mismo sa God is Able may lalabas na rebelde. Masasakal. Tapos ako pala. Uy, grabe naman. Hindi, minsan nakakatakot din. Minsan hindi mo din alam. Kaya nga dapat, hindi tayo lalayo. Hindi tayo aasa sa human wisdom, but the wisdom of the divine revelation, which is the Word of God. The only reason of division and misunderstanding is because we do not rely on the Scripture. Mas pinaniniwalaan natin ang ating mga sariling kaalaman, ating mga katalinuhan, pero hindi tayo naniniwala sa Diyos. God is a God of order. He will never leave us in confusion. He will never leave us in hanging. He will never leave us in chaos. Kaya nga nandito ang Bible para tayo ay i-unite. At we should study the Bible. Ay, nandyan nga ang Bible, anuhin mo naman yan. Hindi ka? Paano mo malalaman ang laman yan? Hindi mo naman binabasa. How will you know what will keep us unite kung hindi mo naman inaaral? Kaya, kung wala kang wisdom at knowledge, humingi ka. Kung hindi natin maintindihan, humingi ka. Ako din naman nung una ako nagbabasa, masakit na sa ulo. Isang chapter pala lang. Lalo na una kong binabasa dati, Revelation. Wow, sarap. Anong... Kasi pinanood sa akin yung... Totoo po ito, talagang ang aking is Revelation. Kasi ang unang pinanood sa akin ni Pastor Gary, nandito sa time na to, nabutan ko pa na ito lang,
Di pa finish, di pa lahat, tapos yung, ano pa, yung stereo pa na malaki, tapos yung laptop na luma. Ang pinakita sa akin doon ay Revelation, yung video ng Revelation. Hindi ko nga alam kung nasa na yun. Gusto kong panood talaga yun. Yung about sa Four Horsemen, mangyayari sa future, yung Revelation. Kaya ako na-intriga sa Revelation dati. And that what keep us. Ayun yung mag-prick sa aking puso na may judgment nga pala. And yun yung reason kung ba't ako naligtas. Because of that revelation. Kaya dapat tayo, mag-rely tayo. We should rely on the understanding and the wisdom of the divine revelation of God. So, if we can just accept the fact that we cannot do anything, we should accept na wala tayong kakayanan sa ating mga sarili. Wala tayong wisdom sa ating mga sarili. Wala tayong knowledge sa ating mga sarili. So, we should rely on the Bible itself. Okay po? So, we must trust and have faith in our God. Kasi yan ang magkikip sa atin para hindi tayo bumagsak. Tayo mag-pray. Tayo manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord.